So welcome back sa panibagong episode ng Drive Talk. So ngayon, ang ipapakita nating sasakyan, isa siyang sports sedan. Siguro isa ka rin sa nahihirapan kung ano nga ba yung bibilin mo. Kung RS Turbo or RS Hybrid. So let's find out here in Drive Talk. Pero syempre, simulan muna natin dito sa exterior ng Honda Civic na RS Turbo. So kung mapapansin nyo, dito sa RS Turbo is wala siyang badging na kulay blue. Unlike dito sa RS na hybrid, meron na siyang blue badging. At saka iba rin yung bumper nitong hybrid sa RS Turbo. Kung mapapansin nyo, sa RS Turbo, wala kayong makikitang kahit anong sensors. Dito naman sa hybrid, meron siyang sensors. Pero both sila merong RS badge. Ito pa pinagkaiba nila. Dito sa RS Turbo, hindi siya naka-honeycomb yung grill. Tapos dito is honeycomb yung grill. Tapos yung fog lamps, wala. Meron siya ditong intake para daanan siya ng hangin. Dito naman sa RS Turbo, meron siyang fog lamps. Ang maganda rito, yung headlight nila is both LED. Ganun din yung fog lamps nitong RS Turbo is both LED. Sa hybrid naman, headlight lang yung LED. So kung mapapansin nyo dito sa RS Turbo, yung door handle niya is blackout. Tapos yung side mirror niya is blackout. So same naman sila dun sa mga other Honda cars na may Honda Sensing. Meron siyang camera dito. So ang mags naman netong RS Turbo is naka-blackout na alloy wheels. Ang sukat naman niya is 235/40 R18. So ang maganda rito sa RS Turbo, naka Michelin Pilot Sport siya na goma. So dito naman sa side profile ng RS na hybrid. So kung mapapansin nyo, sa RS Turbo kasi is blackout, dito is naka-chrome na siya. Pero same lang naman din silang blackout yung side mirror. At same lang din sila na may camera doon sa right side na side mirror. So pagdating naman dito sa mags ng RS na hybrid, so same lang naman din sila naka-blackout na alloy wheels. Ang pinagkaiba, iba yung style niya. Kasi itong mags nito is exclusive lang dito sa hybrid variant. Pero same lang naman din sila naka Michelin Pilot Sport. Ang sukat naman nito is 235/40 R18. So dito naman sa likod ng RS Turbo, no, meron na siyang ducktail. Tapos may badging ng RS. Taillight niya is LED. Kagaya sa unahan, wala rin siyang parking sensor dito sa likuran. Tapos meron din siyang third brake light at saka shark fin antenna. Tapos ang pinagkaiba pa, ito sa RS Turbo, naka-dual exhaust siya. So dito naman sa likod ng RS na hybrid, same lang naman din sila naka-ducktail, shark fin antenna, at saka may third brake lights. Same din naman yung taillight niya na LED, may badging ng RS. So hybrid siya, meron siyang blue sa emblem niya, tapos merong hybrid na nakasulat. Tapos meron siya dito 4 parking sensors. Tapos yung exhaust niya, iisa lang. Unlike sa RS Turbo, dual exhaust. So, silipin naman natin yung likod nitong Civic na RS Turbo. Ang nagustuhan ko talaga sa Civic, ang luwag ng space niya. Kasi yung isang malaking maleta. Tapos, advantage niya pa, pag kinilik mo yan, pwede mong maibaba yung upuan sa likod para kapag mas mahaba yung ikakarga nyo, papasok siya dito. Tapos, meron din siyang ilaw dito. Ang hindi ko lang talaga nagustuhan, walang cover yung ilalim nito. Literal na bare lang. Tapos yung spare tire niya is donut. May kasama na siyang tools nandito na rin. Madali naman siyang kuhain. So ito namang hybrid. Same lang din naman sila ng cargo space. Wala namang special. Wala rin naman na update. Same lang din na kapag binaba mo yung kalabitan dito, mabababa rin yung upuan sa likod. Almost same lang, wala naman na bago. Ang Honda Civic ay merong dalawang klaseng makina para sa regular Civic. Meron itong combustion engine at hybrid engine. Pero simulan muna natin dito sa RS Turbo na may makinang 1.5 liter DOHC VTEC Turbo. Meron naman itong 178 horsepower
at 240 Nm of torque. Ang transmission naman nito ay CVT, habang ang RS-HEV naman ay may makinang 2.0 liter eHEV na may battery na lithium-ion. Meron naman itong 141 horsepower at 182 Nm of torque dun sa combustion engine niya. At ang electric motor naman nito ay merong 184 horsepower at 315 Nm of torque. Ang transmission naman nito ay eCVT. Kung mapapansin nyo, dito sa RS Turbo wala siyang underhood cover. Unlike dito kay RS-HEV na meron. So kagaya ng ibang Honda, meron din itong remote start sa both variant ng RS Turbo at saka RS Hybrid. Ayan. Focus na siya. So ngayon, nandito tayo sa loob ng Civic na RS Turbo. So personally, nagustuhan ko yung interior ng RS Turbo kahit marami siyang piano black finish which is gasgasin. Ang nagustuhan ko rito, so ito yung normal driving position ko, maluwag yung legroom ko. Headroom ko, okay naman. Ang pakiramdam dito sa Civic, parang nakasakay sa sports car kasi medyo mababa ka eh. Tapos, ang advantage pa nito, yung steering niya may mga red stitch. Ramdam niyo yung pagka-sportiness nitong kotse na to. Tapos yung dashboard niya, soft touch. Tapos yung head unit niya, pareho siya dun sa CRV. Same lang din sa mga sinundan netong model like 23, 22. Same lang naman yung mga head unit niya. So dito lang sa RS Turbo, meron lang siyang silver accent. Tapos honeycomb yung aircon vent niya. Tapos yung rear view mirror niya is auto dim. Yung map light niya is LED, tapos meron kayo ditong sunshade. Kaya lang, doon sa visor niya, hindi nga lang LED yung ilaw, pero okay na rin. Both driver and passenger, merong mirror and lights. Pero ang maganda pa dito, meron siyang wireless charging, tapos may driving mode siya, tapos auto parking yung brake niya, may brake hold, tapos may dalawang cup holder dito, may dalawang type A port at saka 12 volt socket. Tapos yung armrest niya, maluwag naman yung ano niya, yung space. Tapos may tray siya na nalilipat. Ito pa nagustuhan ko, yung mga small details niya, parang carbon yung trim niya. Tapos yung sa aircon niya is digital yung sa mismong knob, which is maganda. At ang maganda rito, meron siyang automatic climate control. At saka dual siya. Tapos yung speaker naman niya is Bose. Tapos yung bintana niya naman niya is automatic up and down sa driver and passenger. Ang advantage pa nito, meron siyang adaptive na cruise control which is mas magagamit nyo kapag nag-highway kayo. Tapos ito pa, yung gauge niya is fully digital. Tapos yung pedal niya is naka-aluminum sports pedal which is sobrang sporty. Wala nga lang aluminum yung footrest niya. So lipat naman tayo dito sa likuran nitong Civic. Nandito naman tayo sa likod ng Honda Civic RS Turbo. So nakaset kasi itong driver side ng normal driving position ko, kaya sobrang luwag ng legroom ko. Headroom ko, okay din. Ang maganda rito, yung ilaw niya sa gitna is LED. Tapos meron kayong rear aircon vent dito sa likod. Tapos yung armrest naman niya, merong cup holder. Wala nga lang siyang charging port dito. Kaya lang, ang gitna niya, mataas. Kung adult kayo, medyo pangit mo dito sa gitna. So, lipat naman tayo sa hybrid. So, nandito naman tayo sa hybrid ni RS. So, maganda rito sa hybrid, yung head unit niya, same din naman sila ng sukat nung sa RS Turbo, pero mas maganda yung accent nito, parang mas maano sa mata, para siyang cellphone, ganun. Ang upuan naman nitong RS na hybrid is same lang din sa RS Turbo na 8-way power seat adjustment. Tapos yung instrument cluster niya, para sa akin, maganda yung update niya. Mas maganda yung screen. Mas nagustuhan ko. Tapos yung aircon vent naman niya is honeycomb.
Pero meron siyang red stitch which is mas maganda. Same lang naman sila na may wireless charging. Dito naman meron dalawang Type-C port tsaka 12 volt socket. Same lang naman din na merong cup holder dito. Armrest niya almost same lang din sa RS Turbo. Yung sa aircon almost the same lang din, digital na rin siya. Tapos ang napansin ko lang dito sa Civic, yung kung bubuksan niyo yung trunk niya, nandito siya sa may pinto. Hindi kayo mahirapan hanapin. So same lang naman din sila, may adaptive cruise control, same lang din yung spacing niya, maganda, pati yung mga soft touch material, same lang din na may Bose na speaker. Tapos yung map light niya is LED. Tapos yung visor niya, hindi siya nag-update, same lang din na hindi pa LED. Pero same lang din na may auto dim na rear view mirror, same lang din na may sun visor. Tapos yung glove compartment nito almost the same lang. Tapos ito pa, nagustuhan ko rin dito sa hybrid, yung driving mode niya nadagdagan, meron na siyang individual, which is explain natin mamaya sa test drive. So lipat naman tayo dito sa likuran nitong Civic. So dito sa likod ng RS na hybrid, same lang naman sila ng spacing, wala namang in-improve. Ang maganda rito, bukod sa may rear aircon vent siya, same sa RS Turbo, nagdagdag na sila ng dalawang Type-C port. Tapos yung armrest niya, same lang din. So yung tunnel niya, ganun pa din, mataas pa rin. So ang advantage kasi ng Civic, meron na siyang mga speaker dito sa pinto, kaya maganda talaga yung tunog niya. Tapos yung ilaw sa gitna, same lang din naman na LED. So, subukan naman natin tong Honda Civic. Alamin natin kung ano nga ba mas maganda yung performance, kung RS Turbo o RS Hybrid. So ngayon, susubukan naman natin tong Honda Civic na 2024 na RS Turbo. So na-try ko kasi yung V-Turbo nito. Napansin ko lang na mas parang may ano to medyo mabigat siya compared doon kasi bagay mabigat nga naman talaga yung puro leather yung upuan. Yung steering niya, same lang din sila nung sa V-Turbo, magaan din. Pero mamaya subukan natin yung yung hybrid, kung ano bang pinagkaiba nila dito sa RS Turbo. Sa Econ mode, gusto ko dito sa Civic, kahit naka-Econ mode siya, hindi na kayo mabibitin. Pero ramdam mo rin na may konti siyang pigil. So subukan naman natin tong normal mode. Yung normal mode, yun ang mas nagustuhan ko kasi ramdam mo kagad yung sipag ng turbo niya, saka yung sa VTEC ramdam mo agad yung power niya, saka yung torque, may power agad siya kahit konti lang yung tapak nyo. So testingin naman natin tong sport mode. Ayun, aggressive yung sports mode niya. Matulin yung sports mode. Saka responsive din yung shifting niya. Although kahit may turbo siya, hindi ko nararamdaman yung lag. Kahit dito sa manual mode na naka-sports mode. Yung braking system niya, okay din. Nandun pa rin yung comfort. Lalo na yung suspension niya. Yun talaga yung nagustuhan ko rito kahit sporty yung sasakyan. So subukan naman natin yung manubra nitong RS Turbo. So since mas malaki nga yung gulong niya, medyo lumiliit din yung turning radius niya. Pero ang maganda kasi dito kay Civic, naka Michelin Pilot Sport yung goma niya, kaya ramdam mo yung kapit niya lalo na kapag medyo high speed yung siya, at saka sa corner
okay yung handling niya. Sa ito pa nagustuhan ko sa Civic na kapag tumatapak ka ng brakes, nakikita mo dito sa gauge niya. Saka meron siyang camera kapag nag-turn signal right ka. Pero sa left wala. Kasi nga itong right side yung blind spot. So ngayon, no, susubukan naman natin to Honda Civic na 2025 na hybrid. Since test drive naman natin siya dati, meron lang tayong mga i-update na features na hindi natin alam nun. Punta siya sa battery natin and then papunta dun sa... Pa-charge pa lang po siya? So, hindi siya nag-charge, meaning... Naka-combustion engine siya? Papunta siya dun sa engine natin ng battery. Papunta siya sa motor engine, sa motor battery motor. Tapos converted sa sa wheel natin. So meaning ginagamit natin ito mismo. Ang galing. So pagkita mo pag nag-hybrid ka, pag tinaasan mo ayan, nagbagal tayo, meaning regenerative. Ibig sabihin ayan, binabalik niya din yung energy. Ay ganun, pag gumaandar siya ng lagpasan 20. Ayan, hybrid na. Naka-hybrid na. Tumatay. Ayan, hybrid yan. So napansin ko dito sa hybrid, since si RS Turbo kasi is 1.5, ito kasi is 2.0, ramdam mo agad yung power. Sobrang ramdam mo, parang normal mode ng RS Turbo, pero dito naka-econ mode pa lang. Ganun kalakas yung engine niya. Okay na yung econ mode eh. Ramdam mo agad yung power. Saka maganda rito, dahil hybrid siya, wala siyang coding. Saka advantage mo rin, matipid siya sa gasolina. Nakaka 29 kilometers, tama po ba sir? 29 kilometers per liter, which is sobrang tipid nun, para ka nakamotor nun. Tapos yung normal mode niya, mas malakas, ramdam mo agad yung power. Kanina kasi may konting pigel, dito binibigay niya na yung mismong power talaga ng sasakyan. Pero mas masusubukan natin siya dito sa sports mode. Sa sports mode naman, yun, nararamdaman mo yung torque niya na dumadamba yung sasakyan kada piga mo ng gas pedal. Ayan o. Sumisipa, ramdam mo na bumabaon ka rin sa upuan. So, ang advantage pa nitong RS na hybrid, since sa RS Turbo kasi, wala siyang individual mode. Dito sa hybrid, meron siyang individual mode kung saan pwede mong ma-customize yung driving preference. Pwede nyo siyang set ng normal, yung normal yung steering. Pwede nyo set yung power ng sasakyan into sports mode, which is mas maririnig mo yung engine sound. Pwede mo siyang i-mix preference. So kung bibili kayo ng Civic, siguro mas suggested ko dito sa hybrid since mas matipid siya at saka mas marami kang pwedeng gawin. Nais ko magpasalamat dito sa Honda Cars Carmona para payagan tayo ma-vlog tong Honda Civic Hybrid at saka Honda Civic na RS Turbo. Pero bago yan, nais ko ipakilala sa inyo sila, sir. Hi, I'm Jem Idia, Sales Executive here at Honda Cars Carmona. I'm J. Mark, Sales Executive din dito sa Cars Carmona. So nais ko ipakilala sa inyo si Ma'am May Rimando ng Honda Cars Carmona. So kung may hanap kayo ng mga Honda cars, pwede nyo silang i-message. Ilalagay natin sa description yung contact details nila. So kung meron kayong mga katanungan, message nyo lang sila. Promo sir, meron po ba? We do have a zero down payment here, low down payment. So kung ano yung pasok sa budget ninyo, we can help you na may apply natin and may approve natin. Dito magtatapos yung vlog natin dito sa
Honda Civic. At kung nagustuhan nyo, huwag nyo kalimutan mag-like, comment, share at mag-subscribe. At click nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa channel ko. Kita-kits tayo sa mga susunod nating car content. Isa ka rin ba sa mga naghahanap ng mga imported na Canada product? Visit kayo dito sa Anjay Clothing. Meron kaming Bath and Body Works, meron kaming Nivea na mga body wash, meron din kaming Tresemme na shampoo at saka L'Oreal. Meron din kaming available na mga Dove na body wash. At meron din kaming available na lotion ng Jergens at saka Bath and Body Works. At saka meron din kaming available na mga pre-love na bags at saka rash guard. Kung hanap nyo naman ng mga damit, meron din kaming available ng pre-love, may jersey, at ang maganda nun, affordable prices. At saka kung hanap nyo naman ng personal collection product, meron kaming available. Kaya visit na kayo dito sa Anjay Clothing.